Ramdam na ng maraming Pilipino ang walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin. Sa nagdaang buwan, nakapagtala na nga ang Pilipinas ng pinakamabilis na pagtaas sa presyo ng bigas mula 2019. Sa bilis ng pagtaas ng presyo, ang sabi nga, mas nauna pang mag-20 pesos ang instant noodles kaysa bigas. At dahil wala pa ring makabuluhang dagdag sahod, lumiliit na rin talaga ang kakayanan ng mga tao na bumili kahit ng pinaka-esensyal na pangangailangan gaya ng tubig at pagkain. Tanong tuloy, kung karapatang mabuhay, bakit hindi kayang tustusan ng marami ang mga batayang pangangailangan para mabuhay? So itong mga ito isang bungkus yan, ang tinatawag nating economic and social and cultural rights. Sa simpleng pagtaas lang ng presyo ng bilihin, nalalabag yung karapatan niya para sa isang nakabubuhay na sahod dahil hindi naman inaayon yung aumento o yung pagtaas ng sahod sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Nalalabag din yung karapatan niyang kumain ng wasto at 3 beses sa isang araw. Ganon din na yung karapatan sa edukasyon, iilan na lang ang nakakapasok dahil napakamahal nga ng matrikula. Yung karapatan niya sa kalusugan, hindi siya makapagpagamot kasi bukod sa pribatisado yung ating sistema sa kalusugan, napakataas ng presyo ng gamot. Dagdag ng ibon, mismong saligang batas ng Pilipinas ang nagsasabing tungkulin ng gobyernong siguruhing may sapat at papaangat na antas ng pamumuhay ang bawat Pilipino. Pero kahit sa inilabas na panukalang budget para sa susunod na taon, malinaw raw na wala sa prioridad ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagpopondo sa mga batayang serbisyo. Ang masaklap yung pagbabudget ng kasalukuyang gobyerno. Paglabag din sa karapatan ng mamamayan sa ekonomiya. Bakit? Kasi ang ibinibigay niya ng malaking alokasyon ay hindi naman para dun sa mga serbisyong panlipunan na karapatan sana ng mamamayan. Nilalagay niya yun sa infrastruktura, pambayad utang, sa mga intelligence funds, sa military spending, etc. Paano nga ba magigiit ng mamamayan ang karapatan sa abot kayang presyo at maayos na pamumuhay sa sitwasyong tila hindi raw ito ang prioridad ng gobyerno? Kapag nandun na tayo sa yugtong inutil na yung pamahalaan o yung estado at hindi na niya talaga kinakaya na magtaguyod ng karapatan, may karapatan din yung mamamayan na maglunsad ng mga kilos protesta, na magbigay ng mga hinaing at i-demand talaga sa estado na sila ay kilalanin. Sa tingin natin sa ating yugto ngayon, nandun talaga tayo nasa mga kamay natin yung paggigiit ng ating mga karapatan at kahilingan at kagalingan at panlipunang serbisyo at proteksyon.